Si Boyet Antonio Jr., mga kababayan, 20 million na ho mahigit ng mga taxes natin at iba pa mga binayaran natin sa gobyerno ang nawawaldas na ni Sara Duterte sa kanyang mga biyahe. 20 million na pinaghirapan natin, mga kababayan. Naubos sa mga biyahe niya na siya lang ang nakinabang. Mga biyahe niya na kahit kapiraso, kahit butil, wala siya maipakitang buting na idulot sa bansa. Mga biyahe na wala na siyang ginaba kundi siraan ng gobyerno, siraan ng Pilipinas. Yung 20 million, sabi ng OBP, gastos para sa mga bodyguard ni Sara Duterte at mga staff ng OBP na isinasama niya. Ang punto rito, mga kababayan, hindi baling asan kung may napapala tayo sa biyahe niya. Wala naman At yung sinasabi niya, personal na pera niya, ginagamit niya, lalo nang naging kaduda-duda. Ulitin ko na mabilis, mga kababayan. Ilang biyahe na ginagawa ni Sara Duterte, ilang beses na siya pabalik-balik sa dahig. Milyon-milyon na. Kung sa pamasahe lang, milyon-milyon na mauubos ni Sara Duterte. Pero, ang sweldo ng Vice Presidente, 370,000 plus or 390,000 plus lang ang sweldo ng Vice Presidente. Wala siyang anumang iba pang pinagkakakitaan na visible. Hindi rin siya kilalang negosyante o kilalang mayaman na bago siya naging Vice Mayor o Mayor ng Davao City at naging Vice Presidente. May law office siya pero never na nabalitang malaking law office yun. So saan nanggagaling ang kayamanan ni Sara Duterte na on the average lagpas lang ng 1-2 araw, every 2 weeks bubibiyahe siya? Yun, isipin nyo. 20 million para lang sa pagpapasarap niya, para lang siraan niya ang Pilipinas, siraan niya si Pangulong Bongbong. 20 million na marami na sanang gamot ang mabibilis para sa mga mahihirap. Maraming pagkain, maraming mga gamit, eskwela sa mga bata, at kung ano pa mga mas importante, inubos lang ni Sara Duterte para sa sarili niya kapakinabangan. Ganyan tayo kaagrabyado kay Sara Duterte, mga kababayan. Huwag na huwag nyo kalilimutan. Si Boyet Antonio Jr. ho, maraming salamat ho.